na tunay. Sumigaw, lahat tayo ay mananagumpay. Tayo ay tagumpay dahil sa pag-ibig ni Jesus na tunay. Sumigaw, lahat tayo ay mananagumpay. Ngayon nating ihayag Kanyang salita sa lahat ng nilalang, sa lahat ng bansa. Taas Kanyang pangalan, itaas magpakailanman. Ng bawat labi, ng bawat lahi. Dahil sa pag-ibig ni Jesus na tunay. Tayo'y maglilingkod, tayo'y susunod ngayon at kailanman. Tayo ay tagumpay dahil sa pag-ibig ni Jesus na tunay. Tayo'y maglilingkod, tayo'y susunod ngayon at kailanman. Sa lahat ng nilalang, sa lahat ng bansa. Taas Kanyang pangalan, itaas magpakailanman. Ng bawat lapi, ng bawat lahi. Mananagumpay, mananagumpay, itaas ang pangalan ni Jesus. Mananagumpay, oh mananagumpay, ihayag natin sa lahat ng bansa. Mananagumpay, mananagumpay, itaas ang pangalan ni Jesus. Mananagumpay, oh ihayag natin sa lahat ng bansa. Mananagumpay, itaas ang pangalan ni Jesus. Mananagumpay, oh mananagumpay, ihayag natin sa lahat ng bansa. Panginoong Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa kabila ng matinding pinagdaraanan natin sa COVID-19, di tayo mapipigilan na umawit at sumamba sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa awit 100 verse 2, si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Kaya naman tara na, lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Isang malakas na palakpak muna sa ating Panginoon. Praise the Lord!
mapagpatawa, dugo mo ang pinambayan. Sa amin ika'y lumapit, tinanggap ang pasakit, kami ngayon ay lalapit. Ako ngayon ay lalapit. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Noong wala sa'yo, okay gulo, ngunit binahal mo na at iningatan pa. Ngayon magkasama, wala na hahanapin pa, hahanapin pa. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Kasama ko. Kasama ko. Hallelujah! May pangako sa atin ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Awitin po natin ang pangako. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan.
pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang tanging pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan. O pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan. Kung mababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan. O pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan. Pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. 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 Panginoon, maraming salamat po sa pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Panginoon, patuloy po namin panghahawakan ang pangako mo sa buhay na bawat isa, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na nanonood ngayon. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na pinaparamdam mo ang pagmamahal mo sa buhay na bawat isa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, we pray. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Glenn Magsino ng Conqueror World Harvest, Caloocan. At sa ating po pagsimula ay tayo po sandali po munang manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito sapagkat ikaw ang mabuting Diyos na nagbabatid ng lahat na nangyayari po sa aming buhay at sa aming kapaligiran. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito at aming pong inaangkin na kami po ay tunay ng pinagtagumpayan mo na sa lahat ng uri ng pagsubok at suliranin sapagkat ito'y pinangako mo sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa gabing ito at katagpuin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat ng tao ay natatakot sa COVID-19. Pero sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus. At sa ating pong pagpapatuloy, hayaan po natin na tayo patuloy patatagin ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang pong mga talata na magbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan po ng kanya pong salita ng ating Panginoong Jesus. Nasulat po, sabi po ng John chapter 16 verses 33 sa English version, I have said these things to you, that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sa wikang Tagalog, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito po yung mga kataga ng ating Panginoong Jesus nung kanya pong tinipon ng kanyang mga alagad. Ito po ay senaryo na kung saan ay yung kanya pong Last Supper. No? Ito po yung huling sentence o pangungusap ng Panginoon bago po siya humarap at harapin ang pagsubok na kung saan ay siya po ay ipapako sa krus. At ang Panginoong Jesus ay lahat ng kanyang mga salita, mga magandang salita, ay kanya pong ibinigay sa kanyang mga alagad. At ang mga talatang ito ay nagsasabi po sa atin ng mga mahalagang bagay. Una, ang katunayan o realidad na sa mundo pong ito, tayo po ay meron pong pagdadaanan na pagsubok o problema. Pangalawa, ay yung ating pong response. Ang sabi ng Panginoon, but take heart. No? Ito po isang response. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo po'y maging matatag. At ang pangatlo po ay yung ating pong yung dahilan kung bakit kailangan natin maging matatag sa sitwasyon na ito. Sapagkat sinabi ng Panginoon, I have overcome the world. Napagtagumpayan na po ng Panginoon ang mundong ito. Ngayon po ay alam po natin at hindi po lingid sa ating lahat na tayo po ay dumaranas or we are now facing the crisis of COVID-19. At ito po ay nagsimula po sa bansang China at ito po ay nakarating po sa iba't ibang panig ng mundo, ng bansa. At sa atin hanggang dito sa atin po sa Pilipinas at marami na pong kinitil ng buhay at marami pong iba ay nakikipagsapalaran, nakikipaglaban po sa sakit na ito. At hindi po natin ito kontrolado. So palit tayo po may katiyakan na ang Panginoon ay merong kayang gawin. May magagawa siya sa sitwasyon na ito. Basta't magtiwala lamang tayo sa Panginoon, umasa tayo sa kanyang mga pangako, umasa tayo sa kanyang salita. At yun nga, alam nating lahat na ang panukala ng ating pong pamahalaan na yun nga, magkaroon tayo ng home quarantine or community quarantine or self-distancing. No? Ito ay isa pong realisasyon sa akin na talagang ilayo natin muna yung ating sarili sa mundo at yung ating paglayo sa mundong ito ay mapalapit naman tayo sa ating Panginoon. Maraming itinuturo sa atin ng Panginoon sa pagkakataong ito. I realize, habang kami po ay nananatili sa bahay po namin, nakita ko po yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Nakita ko po yung kahalagahan ng kanyang mga pangako. Nakita ko po yung kahalagahan ng pamilya. Nakita ko po yung kahalagahan ng kalusugan. Nakita ko po ang kahalagahan ng pagkakaisa.
At sa pagkakataong ito ay tayo nagagalak sa Panginoon sapagkat nakikita po natin yung pagdadamayan ng sambayang Pilipino, kung paano natin papaabot ang ating kanya-kanyang tulong sa mga taong nangangailangan at yung ating pong sama-samang pananalangin ay napakalaki pong bagay. Kaya po, hayaan niyo po na sa pagkakataong ito ay patuloy po nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating pangyayari. Sabi nga kanina ng talata, no? Ito po isang realidad na in this world you will have trouble, no? Lahat po tayo ay makakaranas ng pagsubok. And this, ito pong karamdaman nito, yung COVID-19 na virus na ito ay isa po itong malaking kinakaharap po ng ating bansa at ng ibang bansa. At ito'y napakalaking hamon. At maraming pamamaraan ang ginagawa ng ating pamahalaan kung paano po ito'y masusolusyonan, malalabanan, makapagtagumpayan po ng sambayan ng Pilipino. But we do believe na kapag po tayo nagkaisa po sa pananalangin, pagtawag sa Panginoon, pagpapakumbaba, paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan na talagang hingin natin yung gabay at patubay ng Diyos, ay naniniwala po tayo na tayo po'y kanyang diringgin sa ating mga panalangin, pagagalingin po niya ang ating bayan. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 7, verse 14. At nais ko rin po tayong dalhin ng Panginoon, dahil sa pong dalhin din po kayo sa isang talata na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po'y personal po na karanasan ni Apostol Pablo. Ito po'y sulat niya sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 35 and 37. Ito po ang sinasabi. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? O ang sinasabi nating COVID-19? Hindi ito makapaghiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Sabi ng verse 37, hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At ako'y naniniwala, katulad ng kanyang pangako sa kanyang salita, sa aklat po ng John chapter 16:33, I have said these things to you that in me, sinabi ng Panginoong Jesus, that in me, ano daw ang ating matatanggap, ano yung ating masusumpungan sa Kanya, that in me, you may have peace. Ang tunay po na kapayapaan ay hindi po yung tayo po ay ligtas, no, sa anumang uri ng problema, sa anumang uri ng pagsubok. Ang tunay na kapayapaan ay yung tayo po ay nasa piling ng Panginoon. Yung makita po natin na sa kabila po ng mga pagsubok na ito nating kinakaharap, ay tayo po may katiyakan ng Panginoong Jesus ay kasama natin at tayo ay nasa kanyang piling at ang kanyang mga salita ay nasa atin. Amen po ba? Naalala ko po yung isang kwento po ng isang professor. Sa kanya, meron po siyang mga estudyante at tinanong niya ang kanyang mga estudyante at ang sabi niya ay ganito, paano niyo ilalarawan ang kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pagguhit o pagdodrawing? At ang sabi ng isang estudyante, gumawa siya ng isang larawan at napakaganda na kanyang i-drawing. Yung unang estudyante, ang kanyang pinaresent ay mga kamay ng mga tao na magkakapit kamay. Sabi niya, Sir, ito po ang kahulugan para sa akin ng kapayapaan. Yung pagkakaisa, pagkakapit-kapit ng kamay. At na-impress naman ang kanyang professor. Pero yung isang estudyante, ang kanyang ipinakita ay isang ibon. No? Isang ibon na nasa isang puno na nakadapo sa sanga, siya ay nakapikit at habang siya nakapikit, siya ay umaawit. Pero sa kabila ng kanyang pagpikit at pag-awit nun ay merong mga malalaking unos ng hangin, no? May kidlat, may malakas na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang katawan at inaalog yung kanyang pong puno na kanyang sanga na dinadapuan. So sa kabila ng yan, siya po ay nakapikit at mapayapa na umaawit. Anong implikasyon po nito? Ang tunay po na kapayapaan ay hindi po yung pagiging free sa kabila ng pagiging free sa
na dulot po ng mga suliranin o unos ng buhay. Ang tunay na po na kapayapaan ay yung ating pong sarili ay nakalaan, nakatalaga sa ating Panginoon. Kahit na dumating po yung mga matitinding pagsubok, problema, suliranin, hamon ng buhay, tayo po'y mananatiling mapayapa. Kaya po, yun ang sabi ng ating Panginoon, that in me, you may have peace. Kaya po, ang aking pong, ang motivasyon sa atin ng Panginoon ay huwag po tayong humiwalay sa Kanya. Doon sa Kanyang presensya, doon sa Kanyang kamay, sa Kanyang palad. Sapagkat marami sa atin, kapag tayo dumarating na yung mga pagsubok, problema, tayo nasa kamay ng Panginoon, ay tayo tumatalon pa. At ginagawa natin yung mainam, yung the best para sa atin. Pero kapag ang isang bagay ginawa po natin na sa ganang atin lamang, hindi ho tayo magtatagumpay. Mapapagod po tayo, madidesperate po tayo, at uuwi tayo na talagang walang kapag-apag-asa. Dahil ang totoo pong kapayapaan at pag-asa sa buhay na ito ay walang iba kundi po sa presensya ng ating Panginoon. Sa aking pong pagtatapos, ay nais ko po kayong i-challenge na tunay nga po na tayo po ay magtiwala. Tayo po ay lumapit, tayo po ay umasa sa ating Panginoon. At ako po'y naniniwala as I end. Ang nais pong ituro sa atin ng Panginoon, una, mahalin natin ang Panginoon ng higit sa lahat ng bagay. Yan po ang kanyang utos sa atin, na ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at pag-iisip. At ang pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ngayon, napahinga ang ating pong kapaligiran. Maging tayo din po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapamahinga kasama po ang ating mga pamilya upang nang sa ganun tayo po ay makapagbulay-bulay, makapagnilay-nilay at makita po natin kung ano po ang kahalagahan ng ating buhay sa mundong ito kung tayo po ay malayo sa ating Panginoon. Maunawaan po natin ang tunay na kahalagahan ng ating buhay kapag ang lahat ng nangyayari sa buhay po natin ay ipinagkatiwala natin sa ating Panginoon. Ito po ang sabi po sa salita ng Panginoon sa aklat po ng Mateo chapter 11 verse 6. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Mga kapatid, sa gabing ito, hayaan po natin na patuloy po nating ilapit at idulog natin sa Panginoon ang ating mga suliranin. At tayo po'y nakakaasa na ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipapasalamat po kami dahil ang iyong Santong Espiritu ang aming kasama. Hindi po kami matatakot, hindi po kami mangangamba sapagkat kami nakatitiyak na kami hindi mo pababayaan, hindi mo kami iiwan. Lord, idinudulog ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Itinataas ko po, Panginoon, yung mga kapatid ko na ngayon po'y nakasubaybay sa programang ito. Dalahin ko, O Diyos, anuman po ang kanilang kalagayan. Dalahin ko, O Diyos, na maranasan po ng bawat isa sa amin ang kapayapaan na gagaling po sa inyo. Lord, maring may ilan po sa amin ay nababalisa, nag-aanilangan, natatakot sa sitwasyon na nangyayari ngayon against about COVID-19. At subalit salamat sa katiyakan ng iyong mga salita na tuloy nga po na meron pong pag-asa, meron pong kapayapaan na nagagaling po sa inyo. Lord, dalahin ko yung mga taga-subaybay namin, maaaring miyembro na aming pamilya na merong pinagdaraan sa buhay, merong sakit at karamdaman, hindi man sila apektado ng COVID-19, pero meron silang sakit sa karamdaman, sa kanilang mga katawan, kanilang kalusugan. Lord, I declare healing right now. Lord, I declare your healing touch right now, Lord. Hayaan mong maranasan po ng mga kapatid kong ito, na taga-subaybay, ang kagalingan na nagbumula po sa iyo. Lord, I apply the blood of Jesus sa mga kapatid kong ito at aking inuutusan lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito'y matunaw at lisanin ang aming lupang katawan. At hayaan mo, Lord, ang aming mga katawan ito'y gawin mong templo. Ikaw po'y mabigyan namin ng kaluguran. Ikaw po'y mabigyan namin ng karangalan sa aming mga buhay. Maraming po salamat at patuloy din po namin itinataas sa inyo, Panginoon,
Yung mga kapatid namin na may pangambat takot, walang katiyakan kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Lord, kami po'y sama-samang dumudulog sa inyo at kayo po mga kapatid na sumusubaybay na mayroong takot sa kaninyong mga puso at isipan. Hayaan po nating tayo dumulog minsan pa sa panalangin ng pagsusuko pagkatalaga ng ating buhay. Tayo po'y minsan pang lumapit sa ating Panginoong Jesus. Lumalapit po kami sa inyong harapan at kami po'y patuloy na nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan at kami po'y nananampalataya sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkatapos nung ikatlong araw ikaw ay nabuhay na muli upang kami ay makasama sa iyong pagtatagumpay at kami nga po'y nagtagumpay na. Lord, tinatanggap po namin kayo sa aming mga puso bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Maraming pong salamat sa assurance, O God, na kami po ay tunay nga po hindi mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoong Hesus, at sa aming pong pagwawakas, dalahin ko rin, Panginoon, ang aming pong mga kababayan na kung saan ay naapektuhan, Panginoon, ng COVID-19, Lord. Yung mga kababayan namin na nasa hospital, Lord, dalahin ko, Panginoong O Diyos, bigyan mo po sila ng kaaliwan. Bigyan niyo po sila ng pag-asa. At habang sila may buhay, Panginoon, ay tunay nga po, maisuko po nila yung buhay nila sa inyo. Alam ko po, at alam po namin, Panginoon, na sino man tumatawag sa iyo, Panginoon, at hinahanap ka namin ng buong puso, ikaw po'y aming masusumpungan. Lord, I declare your courage, I declare your protection, I declare the peace that comes from you, Lord God. I declare your love, your forgiveness, Lord. Igawan niyo po sa mga kapatid namin ito na mga nasa hospital at patuloy po nilang maranasan ang kapayapaan na gagaling sa iyo. Pagpalain mo rin, Lord God, yung lahat po ng mga frontliners namin, yung mga doctors and nurses, Lord God, at sa lahat po ng kawani ng aming pamahalaan na kumakaharap at naglilingkod sa aming sambayan ng Pilipino. The armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, maging yung mga LGU, Lord God, na naglilingkod sa kanya-kanyang barangay, sa kanya-kanyang nasasakupan na komunidad, and even, Lord God, yung mga nagpapanatili ng kalinisan, the janitors and the janitress, Lord, we pray for your divine protection for all of them. At kami po na sa kanya-kanyang tahanan, tulungan niyo po kami na kami po'y patuloy, Lord, na magkaroon ng disiplina, maging masunurin po kami, na kami po'y manatili sa kanilang tahanan sapagkat ito po'y para po sa aming kaligtasan. Maraming salamat. Inaangkin po namin ang katagumpayan at amin pong inaangkin ang kapayapaan na nagagaling po sa inyo. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pong pakikinig. Salamat po sa inyong pong pagsama sa gawain ito. At muli po, kayo po yung aming inaanyayahan sa darating po na linggo. Magkakaroon po tayo ng sama-sama rin pong pagsamba. At masusubaybayan po natin ito sa ating pong Conquer World Harvest Mission page. Thank you very much. God bless us all. Thank you.